beloved Boss Mike Cervera. Akong nararamdaman, hindi ako galit, hindi ako disappointed, Oo. nothing at all. Kita nyo. Kaya naman pala, wala siyang nararamdaman na galit, na kahit na ano, na hinanakit. Bakit nga naman siya magagalit at hinanakit sa gobyerno, mga kababayan? Dapat nga magpasalamat pa yan. Siyempre, mga kababayan, kung ikaw naman magmamana ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, magagalit ka pa ba sa gobyerno? Diba? Kaya nga ba ang mga nagagalit lang, yung mga tao? Alam nyo ba kung ano nasa likod ng mga Duterte? Yung pangkaloobang istorya ng mga Duterte, alam nyo ba? Kayong mga DDS na tanga. Hindi nyo alam. Hindi, wala kayong alam dyan. Baka nga yung mga yan. Si Pulong, sinisafety na yan. Kaya nga si Pulong inahanap ko, hindi ko makita yan. Diba, mga kababayan? Isa pa. Eto pa, mga kababayan. Di ba kayo nagtataka? Si Sarah, parang baliwala na lang sa kanya. Yung patawag-tawag ng mga rally-rally, tuwing linggo, wala yan. Pakitang tao na lang yan. Alam naman nila na wala namang mangyayari dyan. Biruin mo, magpapatawag ka ng mga rally, mang-aabala ka ng mga traffic dyan. Anak ng pating naman. Saan kayo nakakita ng ganyan? Kunyari lang yan. Bakit? Kanyo? Para mapakita sa mga tatanga-tanga, mangmang at bobong mga taga-suporta nila, kunyari si Sarah concerned pa. Pero sa totoo lang, mga kababayan, kung inyong babasahin ang pagmumukha niyan, makikita nyo na. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Tingnan ninyo, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Baka bigla na naman akong mawala rito. Yung mga taga Hong Kong, yung mga taga Amerika, yung mga taga Middle East, yung mga taga Japan, yung mga taga China, yung mga taga Russia, mag-like kayo! Lalong-lalo na yung mga taga Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat. Diba, mga kababayan? Sige, tingnan nyo, para hindi ko na kailangan mag-explika. Kasi pointless naman na Sabi ko sa inyo natatawa pa tignan nyo naman ang itsura. Mga kababayan ko, hindi na maitatago ni Sarah ang kagalakan, katuwaan na nakulong na yung ama niya. Bakit po kanyo, mga kababayan? Meron bang dahilan? Siyempre, may dahilan yan. Lahat ng emosyon natin na nakikita sa camera o sa personal, mga kababayan, may dahilan yan. Pag malungkot tayo, may dahilan yan. Pag masaya tayo, may dahilan yan. Pag may tinatago tayo na hindi natin malabas, kusang lumalabas yan sa ating mga ekspresyon, sa ating mga muka. Totoo, wala. Totoo. Mali, tama, mali. Ito na. Pasok, Sarah. pointless naman. Kita nyo? Konti na lang, humalakhak na siya. Tapos yung iba, mga kababayan, hanggang ngayon, nagmumukmuk pa. Sabi ng iba, Tatay Dig, bumalik ka na, Tatay Dig. Napating kayo. Ala nyo talaga, ama nyo. Sige tuloy. Na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. May ningning sa kanyang mga mata. Kitang-kita, hindi mapagkakaila. Diba? Kulang na lang yung ngiti niya, pinipigilan. Huwag kang ngumiti. Ito na. Maayong buntag, mga Bisaya. Tuloy. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Ay, nako, hindi na daw mga babalik si Pangulong Duterte nyo. Kaya mag-move on na lang daw kayo. Sabi ko nga kahapon. Pilipinas. So what we should do as a country, Ano ang dapat natin gawin?
bilang isang bansa, is move on. move on. Hoy, mag-move on na kayo. Pwede ba? Tumigil na kayo. Yan, kung ano-ano pinaglalaban nyo, pinaglolo ko lang kayo ng mga vlogger nyo. Sabi na kasing wala na kayong magagawa dyan. At, nako, meron pa nagpatotoo na ang ginawa mga kababayan, na pag-aresto kay Digong ay legal. Walang nakita na pagkakamali o pagkukulang. Kaya ngayon, mga kababayan, kayo, ang gawin ninyo, kung hindi pa rin kayo makamove on, siguro para mawakasan yan, tumalon kayo wag sa second floor, baka mabuhay pa kayo. Taas-taasan nyo. Ganon. Ayun naman, joke ko lang yun, baka gawin nyo, joke ko lang yan. Ayun naman. Yung lahat ng mga sinasabi ko rito, karamihan dyan, joke lang. Kaya wag nyo masyadong seryosohin. Yung mga DDS, pinagsasabihan ko. Joke ko lang to, sige tuloy. Mamaya kung anong gawin na, mamaya sundin ako eh. From what happened. No? Mababalik si Pangulong Duterte. Hindi na siya maibabalik. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. And hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Yan, pinakamagandang sinabi mo. Yan, pinakamagandang sinabi mo. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Ayun naman pala magalit man kayo, wala na pala pupuntahan eh. Ano pang ginagawa ninyo? Bakit pa kayo nag-aamok sa social media? Kulang na lang pati lahat, pati kamag-anak nyo, damay nyo na. Nakita nyo lang yung kamag-anak nyo, nag-post na I support BBM, binlock nyo na. Nakita nyo lang yung asawa nyo, ayaw sumama sa pinaglalaban nyo, hiniwalayan nyo na. Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Daig nyo pa sinto-sinto. Tuloy. So we should move forward from what happened. Move forward na daw tayo, kalimutan na natin yan. Sabi niya, ayaw niya lang rektahin. Kalimutan nyo na si Digo. Parang sinasabi ni Sarah, kalimutan nyo na si Digong. Wala nang silbi yun. Ayun anak mismo na nagsasabi Anak ng pating mga kababayan. Ay sa dulo, medyo babawi yan. Siyempre, mga kababayan, para hindi halata nga naman. Kasi kapag kapurong-puro yung kanyang sinasabi, baka mapansin, panggigilan to ng mga DDS. Baka nga mamaya si Aimee pakampihan nila baka mamaya, mas kampihan pa nila si Aimee kaysa rito. Hindi nyo ba napapansin? And the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta. Akala ko ba mag-move on na? Kapag move on lang. Huwag mo lang dagdagan, dinadagdagan mo pa Kaya nasisira yung mensahe mo Diba? Chel Koshugi. Ano to? Koshigoy. Shout out, thank you naman. Napaka-historic talaga ng 3/11. Remember, Boss Mike, ang 3/11 tsunami dito sa Japan. Oo nga! Grabe, no? Grabe! Naalala ko yan, mga kababayan. Dahil yung ex ko, taga dyan. Siyempre, alam nyo na, di ba? Mag-aalala rin ako kahit paano. Kahit malayo siya. Parang si Arnold. Kahit malayo si Ai Chang, nag-aalala rin niya. Siya ngayon, mga kababayan, kaya ba ganito ang mensahe ni Sarah? Dahil nga doon sa kanyang madrasta. Madrasta tawag doon, di ba?
sa kanyang madrasta na mukhang totoo yung bali-balita na hindi na sila nagkakasundo, maaaring dahil sa pera, kasi wala namang ibang pag-aawayan. Kung problema lang yan, baka mamaya, ibigay na. Pero kapag pera, mga kababayan, away-away talaga. Aminin nyo yan. Baka kahit kayo, ganun din eh. Di ba? Aminin nyo. Na mga kababayan, na pagdating sa pera, away-away yan. Pagdating sa problema, oo, meron dyan, oo, damay-damay, kaya mo yan. Oo, kapag may kailangan, dito lang ako. Pero pagdating sa pera, ay wala! Pera yan eh. Ay hindi. Kailangan mas lamang ako. Anak ako. Asawa ako. Anak ako. Ay nako, mga kababayan. Diba? Mahirap. Oo. Kaya mga kababayan, tandaan nyo, huwag kayong magparami ng gusto ng pera. Ang pera, mga kababayan, tandaan nyo, kadalasan pinagmumulan ng hindi pagkakasundo-sundo ng isang matinong pamilya. Wala hong matinong pamilya kapag pera na yung pinag-uusapan, tandaan niyo yan. Oo, wala hong ganon. Kailangan hating kapatid, ang bilin ni inay. Hatiin ng tapat. Pati na ang monay. Tandaan niyo yun. Our beloved Boss Mike Cervera.